Hi guys, it's me, J.Ella Abilino, Mix Vlog. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video and pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. May tatalakayin na naman tayo na isang panibagong vlog ay kung iniwan ka. Tara guys, let's go! Diba halos sa ating mga kababaihan kapag tayo ay iniwan ng isang taong mahal natin ng bigla o walang pasabi, ay diba halos kalimitan ay nagmamakaawa tayo. Nagsasabi tayo sa kanya na, please lang, parang awa mo na, wag mo akong iiwan. Hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Diba na yan ang pinaka-easy wing term na ating binibigkas kapag tayo ay iniiwan ng lalaki at magmakaawa sa kanya para na hindi tayo niya iwanan. Alam nyo guys, sa ganyang sitwasyon ay dapat hindi natin gawin ang isang bagay na mag-beg tayo sa ating karelasyon na iwanan tayo. Kasi mas lalo lang tayo nilang lalayuan kung magmamakaawa tayo sa kanila. Kasi sa umpisa pa nga lang naman ay dalawa kayo ang nangarap, dalawa kayo ang nagkagusto, dalawa kayo ang nagmahal at nagplano na magsama kayo pang habang buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla nag-twist ang buhay niyong dalawa na ikaw na lang ang nagmamahal, siya hindi na. Alam nyo, dapat sa ating mga babae ay magiging strong sa ganitong paraan, sa ganitong sistema ng buhay. Huwag tayong magpaapi o magmakaawa sa taong iniwan tayo. Dapat tanggapin natin ito ng buong buo dahil kapag nakita nilang nagmamakaawa tayo sa kanila ay mas lalo silang maging matapang na layuan tayo nila. Wala silang awa na iwanan tayong mga babae. Alam nyo? Kasi may nakita silang ibang napupusuan kaysa iyo. Yung mga bagay na ipinundar mo sa kanya, yung mga bagay na pinangarap nyo na kasama mo siya ay biglang naglaho dahil gawa ng pinagpalit ka sa taong ngayon niya lang nakilala or either sa pinagpalit ka sa taong committed na siya sa iba na hindi siya nagsabi ng totoo or nagsabi man siya ng totoo pero hindi niya pinag-isipan na pumasok sa ganitong sitwasyon. Kaya ang point ko dito na dapat tayo ay magpakatatag kung tayo ay iniwan ng isang taong mahal natin sa buhay na sumama sa ibang tao. Huwag tayong maging malungkot. Yes, nandyan na sa part natin ang madisappoint, ang mabigo, ang masaktan, ang umasa, ang nangarap na kayong dalawa ang magsasama habang buhay. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat dahil sa pagkakaroon ng ibang temptation sa buhay na hindi kinaya ng isa sa inyong dalawa. Kapag ganito ang ginawa ng isang lalaki o isang babae sa atin, na iiwan tayo bigla ng mahal natin, ay dapat handa ka. Dapat may acceptance ka. Oo, hindi madali ang tanggapin ang lahat dahil may pinili siya na higit pa sa'yo na kahit ginawa mo na ang lahat, kaluluwa mo, binigay mo na para lang mapasaya siya, pero hindi pa rin siya kontento sa'yo. So, kailangan na maging matibay ang loob mo na tanggapin ang lahat na wala na siya sa buhay mo. At yung mga pinangarap nyo noon hanggang ngayon, ayon ay isang panaginip lang na hindi na magkatotoo. Kasi may mga bagay sa isang relasyon na mayroong nanlalabig na sa bawat isa, wala ng spark. Kasi nga, nakahanap na siya ng iba na magkakaroon siya ng kaligayahan doon. Alam nyo, sa totoo lang, no,
Tayo kasing mga babae ay marupok sa isang pagmamahal. Tayo kasing mga babae, lalo na yung na love at first sight sa isang tao, tapos doon mo nakita yung pagmamahal na hindi mo nakita sa iba. Kaya syempre masakit talaga na mapag-iwanan ka dahil na nanlamig na yung relasyon yung dalawa kasi nakakita na siya ng better than you. Pero kung totoo talaga siyang nagmamahal sa'yo, hindi ka niya sasaktan, hindi ka niya paiiyakin, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pagsalitaan ng kung ano-ano, at hindi siya maging malamig sa'yo. Uunawain ka niya, mamahalin ka niya ng buong buo, na walang pagsisinungaling. Pero kung ang tao nang lamig na sa'yo at nakahanap na ng iba, ay bigyan mo siya ng space sa buhay. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang maglakbay sa buhay niya sa iba. Baka doon niya nakita yung buhay na wala sa'yo. Halimbawa, kulang ka sa atensyon, wala kang pagmamahal, hindi ka nag-I love you, hindi kayo nagsusulat ng love letters kahit sa text message or call. So dapat, ikaw na babae, dapat bigyan mo siya ng atensyon, at yung lalaki naman ay bigyan ka ng atensyon. Pero kung both side ay pareho na walang atensyon or isa na lang ang nagkaroon ng atensyon ng pagmamahal, ay dapat unti-unti mo nang i-adjust ang sarili mo. Huwag mong hayaan na lunurin ka ng kalungkutan. Huwag mong hayaan na lunurin ka ng kalungkutan, sakit sa dibdib, sa pagkabigo mo, sa pagka-disappoint mo dahil iniwan ka ng lalaking pinakamamahal mo. Guys, may purpose kung bakit nangyayari yan sa buhay natin, na hindi tayo pinili ng taong mahal natin, na bigla na lang siyang mang-iwan sa atin. May purpose ang Panginoon kung bakit winala siya sa buhay natin. Kung siguro man doon niya nakita sa ibang tao, sa babae na pinagpalit niya sa'yo, siguro doon niya nakita yung masaya siya, fulfillment at contentment na hindi niya nakita sa'yo. So kailangan maging ready ka sa sarili mo na one day, pag naramdaman mo na bawat isa sa inyo or isa sa inyo ay nanglalamig na, may ibig sabihin na ang isang bagay na kung naramdaman na ng isa o both side na malamig na kayo, ay may tendency na iiwan ka ng isa sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, kapag nagmahal kayo, huwag kayong ubus-ubus. Masasaktan lang kayo dyan, guys. Ang pagmamahal, nakakamatay, nakakabaliw. Bigla na lang ma-heart attack ka dahil sa sobrang lungkot. Sa sobrang lungkot na hindi mo matanggap kung bakit yan ang nangyari sa buhay mo. Pero kung ready ka sa circumstances na mangyayari, one day, ay dahan-dahan mo yan matatanggap sa iyong sarili. Be strong na kayanin mo ang lahat kapag bigla ka iniwan o pinagpalit ka sa iba, dahil hindi siya deserve sa buhay mo na mag-stay. Kung binigay mo man ang lahat ng pagbuong buo, yung pagmamahal mo, yung effort mo, yung oras mo, yung panahon mo para sa kanya, at hindi niya yung naramdaman, hayaan mo siya na magpakasaya sa iba. Mag-move on ka, kalimutan mo siya kahit alam natin na hindi natin yan makakalimutan. Pero, ang masabi ko lang, try your best na makapag-move on ka sa isang bagay na wala na sa buhay mo. Dahil hindi mo mapipilit ang isang bagay na mag-stay sa buhay mo kung ito ay wala ng pagmamahal sa'yo. Kung wala ng spark ang isang relasyon, ang isang pagsasama, ay wala na ring halaga. Hindi na rin magiging masaya. Kung bigla ka man iniwan o iniwan ka, let it be. Let go and let God everything happen. May rason kung bakit nangyari sa ating buhay. Kasi minsan, may mga taong dumadating
na hindi sila nagtatagal sa buhay natin. Minsan naman may mga taong ipinagkaloob na nagiging masaya tayo at nagiging swerte tayo sa kanila. Minsan naman na minahal mo na yung tao pero kukunin siya sa'yo. Kasi nga, may mga trial tayo dito sa mundo na kailangan natin ito malampasan o matanggap natin sa sarili na ito talaga ang destiny natin. Pero kung ikaw ay magiging matatag sa bawat hamon ng buhay, sa dulo ay ikaw ay magiging masaya. So ngayon lang yan na nalulungkot ka, nahuhumsik ka, nahuhuplis ka, pero one day matatanggap mo rin yan at mayroong taong magmamahal sa'yo ng buong buo at kaya kang tanggapin na kung sino ka, ano ka, kontento siya sa kung ano mayroong ka, kontento siya sa pagmamahal sa oras na ipinagkaloob mo sa kanya. Hindi kanya iiwan, mamahalin kanya ng totoo pag nalaman niya yung totoong ugali mo na mapagmahal ka, maunawain sa lahat ng bagay. Kaya huwag niyong panghinayangan kung ang isang tao umalis na ng kusa sa buhay niyo. Dahil siya ay inalis ni God sa buhay natin dahil may purpose si God para na umangat ka pa. Wag mong sayangin ang isang bagay na porkit na nawala na sa'yo ay magpakalunod ka na, magpakahumsik ka na, magpaka-stress ka na, iiyak ka na lang araw-araw, malulungkot ka hanggang sa mawala na yung bait mo o magpakamatay ka na lang. Huwag mong gawin yan, guys. May second chance tayo para magbago sa buhay. Hindi sa isang lalaki o babae o sa minamahal natin umiikot ang mundo natin. Mayroon pa tayong chance kung alam lang natin ito hahanapin. So, kayo na nalulungkot, na pinag-iwanan kayo, kailangan nyo na magpakatatag at kalimutan ang lahat ng sakit at puot na nararamdaman nyo sa puso nyo at baguhin nyo ang inyong buhay. Magpaganda ka, magpasexy ka, magpayaman ka, kahit wala kang partner in life. Kaya mo yan. Caring natin to kahit wala tayong partner in life. Kung nangapit bahay man siya, pinagpalit ka man niya, pinili man niya yung gusto niya, tapos hinayaan ka niya na mag-isa lang, hayaan mo siya. Ipakita mo sa sarili mo na kaya mo na kahit wala siya. Mag-blooming ka. Kalimutan mo ang sakit na nararamdaman mo sa past mo dahil hindi mo na yun mababalik. Maliban na lang kung ipagkaloob siya ulit ni God sa'yo na bumalik sa buhay mo.